Virgil Ventura, can you also talk about the just approved universal pension? Kailan po ang simula ng availment niyan ng mga senior citizen? Sino po ba ang lalapitan? Ayan, sagutin niyo muna yan, ma'am. Oo. Update. Well, aprobado na ito sa Kongreso. Ngayon, Senado na, nasa Senado na. So nasa Senado na kung pabilisan. Kaya doon kayo maglabi sa Senado para mabilisan ang pag-approve nila. Kasi kung ako lang ang masusunod, gusto ko ma-approve na itong taon na ito para ma-implement na itong taon na ito. Okay. Po sa ano lang, we have an uphill battle in Senate dahil sa kasalukuyan po, doon sa previous Congress ay may mga 7 panukala. Sa kasalukuyan po, isang senator pa lamang ang nag-resubmit ng kanyang, nag-refile ng kanyang bill tungkol sa Universal Social Pension, and that is Honorable Senator Risa Ontiveros. Yung mga iba po, hindi sila nag-refile. And then, meron pong statement ang chair ng committee na wala daw budget para dyan. So, kailangan natin kumbinsin. Hindi, marami din namang mga senators akong nakausap nung nasa Malacanang kami for the signing of the increase of the allowance of teachers. No, kasi I'm one of the co-authors. Oo, so marami akong kinausap. Nandiyan dyan kasi si Sani Angara, nandiyan dyan si Bong Revilla, nandiyan dyan si Tolentino. Sino pa bang mga nandoon noon? Tapos nakausap ko na rin si Mig Subiri. Oo. Tapos si Escudero. Oo. Tapos actually, nag-ano na rin kami ni Amy Marcos. Oo. So, okay naman sila. And I hope, I don't see any problem sa Senate kasi alam ko naman lahat and pati si Bongo, alam ko naman lahat ng mga senior citizens ay ng mga senators ay mahal nila ang mga senior citizens. So, wala akong nakikitang magiging problema doon. At masaya po kami, ma'am, na maski pa paano ay na-hurdle na yung initial na problema. For instance, nakapasa na, lumampas na tayo ng House of Representatives. So, yes. Ibig sabihin, kung inaprubahan ng Committee on APRO may pondo na. Sa House, ay ibig sabihin, there's a greater chance na may pera talaga. Yes, I saw to it. Kasi naman, talaga namang, in fairness naman, at talagang nagpapasalamat ako kay Speaker Martin Romualdez, siya talaga ang nag-ano sa APRO na hanapan ninyo ng pondo. Yun. At siya ang nagsabi na i-plenaryo na ninyo agad kay Majority Dalipe. Oo. So, yun, kaya napamabilis ang ano. Nangihinayang lang po kasi ako dahil yung na-aprobahan sa lower house ay 500. Natatandaan ko po yung mga panukalang batas ng mga ibang senador nung nakalaang kongreso na meron pa dong 1,000, meron pa ngang 1,500. Ako'y nagbabaka sakali sana na pagka i-refile sana nila yung kanilang mga bills, baka sakaling yung 500 ay biglang maging 1,000. Hindi, actually, nananalig pa rin ako. Actually, marami kaming nag-file. Ako, 2,000 ang final ko. 2,000. Oo. Una, yung ang na-approve doon sa Committee on Senior Citizen, 1,000. Okay na rin. Pero, talagang sabi sa akin ng APRO, talaga namang hirap na hirap din si Stella Kimbo, si Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina, no? Na talagang naghanap para maging 1,000. Lahat, no? Sabi niya talaga, tita, negative, hindi natin kaya. Kung gusto ng mga senior citizen, umpisa muna ng 500, yung hindi pa nakakatanggap. Sabi ganon. So, di hurdle. Sabi ko, di kung talagang walang paraan, Stella, ganun na nga lang. Sabi ko. Kaysa, at least, ang sa akin, ma-approve lang na universal social pension kasi yun ang gusto ng mga senior citizen. Madali na tayo magtaas. In a year's time, kako, alam naman na natin kung ilan talaga yung tatanggap. Kako, kasi kami peg ng 11.6 million ang senior citizen. Baka it could be 10 million lang. Di natin kasi alam yung exact number ng senior citizen.
Oh, Kasi nga po hindi ginawa ng DSWD ang pagsusurvey eh. naman ka, puro Oo, 1992 pa po wala pang database 1992 samantalang ang NCSC kailan lang meron na silang 5 million na nare-register di ba? Pero may nag-ano naman kami sa 11.6 in case. Oo. Pero sabi ko, in a year's time, alam na natin kung ilan yung tatanggap. Sabi Ayan. ko, so pwede na nating taasan. Ako may solusyon diyan. Dagdagan natin ng pogo pero ang i-employ mga senior citizens. Wag ng pogo. Alisin natin mga pogo. Mga senior citizens lang ang pwede ma-employ. I-deport natin lahat ang mga pogo. Joke lang, joke lang. Yun. So, yun ang Okay. So, I agreed na 500. Anyway, lahat naman ng mga president ng association, tinanong ko, okay naman sila. Basta Ayan po. ma-approve na Okay. Bibilisan po natin Merong provision tayo na yearly ma-increase. Opo. May provision tayo doon. Okay. Meron ditong comment mula kay Munina Jing Yaga. Ang agenda ay tungkol sa seniors, dapat lang na represented ang lahat ng mga stakeholders sa mga pag-uusap tungkol sa seniors. Yan. Tama 'yon, tama. Nothing about us without us. Yan po ang battle That's cry right. namin. Totoo Yan. 'yon. Okay. Sabi ni Virgil Ventura, oversight pero hindi dapat nakikialam. Ayan. Hindi nga. Edna Aquino ulit, does it have to be in the law kung iyan ang definition ng oversight? Virgil Ventura ulit, dami ko nang naihain na issue dito pero walang natatalakay. Sorry, ngayon lang po namin binabasa. Okay. Edna Aquino ulit, walang transparency sa appointment ng mga OSCA head. Yan. Okay, ako naman magbasa nung kay Edna. Isa pa. Sabi niya ang problema ng mga senior sa barangay na gustong mag-organisa ay idinikit na ng disbursement ng pensions sa barangay sa OSCA. Hindi lang ayuda kapuroy. Pag hindi sila mag-cooperate, disenfranchised na sila. Ayan, sabi ulit ni CM Choi, 80% of andyan na po yung Universal Social Pension. Ayan, darating na. Problems in the communities are caused against OSCA. Ayan, si Edna Okay. Siguro pag-usapan natin ma'am doon sa batas, meron kami mga rekomendasyon na yung tungkol sa OSCA, paano sila i-manage, no? At yung selection process, dapat talaga i-insist, hindi dapat nakikialam ang mayor doon. Ang proseso talaga ay pipili ng 3 ang mga senior citizens groups. Ito yun. And then, Pero hindi nasusunod yun. Doon kukunin Kasi, at saka 3 taon lang ang isang term. Yes, kasi hindi totoo yun. Ay, totoo yun, no? Pero hindi natin maano kasi ang mayor ang nagpapasweldo. Diba? So syempre, at saka hindi nasusunod yung tatlong nominees manggagaling sa mga senior citizens organization. Hindi nasusunod yon. So, isa pa yan na pag-uusapan natin. Gusto kong pag-usapan natin ang OSCA, no? Okay. Sa susunod nating meeting, pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa OSCA together with NCSC, no? Para at least kung maaari ma-under na rin ng NCSC ang OSCA. So maybe madadagdagan ng budget kung ganon, no? Okay. Oo. Anyway, itong mga ibang usapin dito ay mukhang natalakay na. Ito bago lang ito, no, si Miss Marieta Robles. Sabi po sa amin, aprobado na at makukuha ng lahat ng senior citizen. Wala nang mahirap at mayaman. Ako po ay okay na raw po at may budget na dyan. Ingat po tayo sa mga fake news. Yan po yung mga fake news na TikTok. Oo. Tama po yun na may budget na, aprobado na po sa Congress, pero kailangan po dumaan sa Senado. So, nasa Senado na po ang bola. Wala Okay. na po sa Kongreso. Okay. Alam mo, Nanay Salve, 5 minuto na lang tayo, pero siguro papayag naman ng ang kose na mag-extend tayo ng konti, Ayan. Pwede bang banggitin ko itong nag-iisa na lang nahuli kasi baka maghinanakit siya, nag-iisa na lang siya. Si Yeah. Okay. Lily Vargas.
Ang Oo, sabi galing niya, ang Cambodia pa yan. nagiging- Cambodia pa yan. Masugid nating taga-subaybayan Ayun, sa Cambodia. Oh, So, ang sabi niya, ang nagiging sagabal po sa mainam na implementasyon ay politicized. Ayan, naku, nasira na naman yung mata ko. Naligaw na ako. Politicized na ang mga OSCAs. Yes po, sabi nung isa. Tapos sabi ni Virgil, however, good a legislation is but the implementation or enforcement remains problematic because of lousy monitor. Ito yung kaninang di makita yung naunang bahagi. Because of lousy monitoring, documentation, and sanction, nothing else can stop its Oo. uselessness. yes. Kasi, kaya sinabi ko na pag-usapan natin yung OSCA kasi talaga naman, let's face it, talagang mapopoliticize yun kasi it's under the office of the mayor. At ang Hindi mayor ba pwedeng maging nagpapasweldo. under sa NCSC? Kaya nga, yun ang pag-usapan natin kasi ang nagpapasweldo mayor. Naturalmente, mayor ang susundin, di ba? Kaya yun palagi ang conflict. Senior citizen OSCA, senior citizen OSCA. So once and for all, pag-usapan natin kung ano maganda nating gawin para sa Talaga OSCA. pong I may can inherent. file an amendment again regarding the OSCA or para ma-under ang OSCA sa NCWC. NCSC. Oo, Okay. NCSC at magkaroon ng budget for them kasi syempre may sweldo sila Grade Oo. 10 na yata yung sweldo nila. Oo. Ang inaalala po kasi nila, nahihirapan na nga silang magpa-approve ng plantilla tapos dadagdagan pa nila ng halos lahat ng bayan meron. Pero Yan may lang. solusyon po doon. Dati nag-evaluate ako ng organizational structure ng isang government agency. May isang government agency diyan, meron silang municipal officer bawat munisipyo pero yung isang tao clustered of municipalities ang hawak niya. So meron siyang meron siyang ilang bayan na under sa isang tao lang. So siya ang pinaka municipal officer ng agency na yon pero 3 bayan ang hawak niya. And then Sige. pwedeng gawin 'yun. Kung gano'n ang gagawin ng Sige, kaya nga, pag-usapan ng natin, NCSC. kasi wala na tayong time, pag-usapan natin sa isang meeting, kasama ang NCSC. Kung anong gagawin natin dito sa OSCA, kasi kailangan ma-under ng NCSC para hindi na lang palagi ang conflict ay galing sa OSCA. conflict talaga, ma'am. Paano kung sumbong, hindi, paano mo ipapasara ang isang establishmento kumikita ang munisipyo diyan, nagbabayad ng That's business right, permit. That's nagre-regalo right. pa kay mayor pag Pasko nagre-regalo pa sa kanila pag Pasko. So paano pa 'yun? Kaya hindi, okay na lang din na yun nga pag-usapan natin para anyway ang OSCA it's there for office of the senior citizen for the senior citizens affairs, di ba? OSCA for senior citizen. So dapat lang na mapunta na siguro sa NCSC. So yun ngayon ang next time pag-uusapan Diyan natin. malulutas, ma'am, yung point person para hindi na point person ang pagpili ng mga opisyalis ng Yes. ng municipal FESCAP. Oo. At marami pong mga problems ang mariresolve kapag yung OSCA head ay manggagaling o mapapailalim sa administrasyon ng NCSC. Nagtataka nga NCSC. po kami kasi Tama yun. since 2017, nung magsimula yung mga hearing noon, ang laging usapan sa Kongreso ay yung pag-ano ng mga OSCA heads na ilagay sa linya ng mekanismo ng NCSC. Oo. Nagtaka kami Siguro nung gawin natin na-approve, ang OSCA ay hindi na siguro per municipal. Anyway, Yung nga po, clustering. anyway, ang sa akin naman kung ma-approve itong representation, 'di ba? Representation in all council, di pwede na doon ang mga di opo. ba? Yung Opo. representative natin sa barangay, sila na ang parang pinaka doon. Everything that has to do with the senior citizen, sila na mag-handle, 'di ba? Kagaya ng municipal, sila na mag-handle. Kagaya ng city and provincial, sila na mag-handle sa affairs ng senior citizen. 'Di ba? May Oo. modelo And tayo it's dyan, very- ma'am. Ha? May modelo tayo dyan. Yung mga Yes. victims of disasters and calamities,
automatic silang represented sa lahat ng mga konseho ng DRRMC. Sa yan lahat ng pala level, naman. mula barangay, munisipyo, hanggang probinsya, hanggang regional. Meron sige. silang automatic representation. Okay, so you Nasa give me... batas din yun po. That's right. Pero You ma'am, give me a plan. bagamat medyo kapos na tayo sa oras, isang issue Yes. na lang po. Nabanggit ko kasi kanina yung Next FESCA meeting na natin. Next Yung meeting na FESCA lang po, natin. isang issue na lang po yung FESCA. Ah. Marami pong independent senior citizens organizations ay nag-o-object doon sa ginagawa ng DSWD na sila ang nag-o-organize ng mga federations at saka confederations. Hindi po responsibilidad ng gobyerno yon at yung pang pinupunduhan nila, ang mga meeting nila, hindi po, yun po ay isang unconstitutional po yun. The government cannot favor one private No, kasi institution. nandun din kasi sa 9994 na mention ang FESCAP. Oo. Mhm. Since ito kasi ang matagal na 1986 pa, nandyan na yung FESCAP. Oo. So, parang naging partner ng DSWD. Congresswoman, we started reviewing. So siguro, maybe we can discuss on it kung anong gagawin natin kasi yung FESCAP nga ay since 1986 nandoon na at saka na-mention sa 9994. Opo, but that was Congresswoman, that was an oversight po kasi under international laws hindi rin po pwede yun. Yun nga po yung freedom of association at saka the right to Yes. self-organization That's the very essence. At hindi Yes. po, at marami na pong FESCAP ngayon ang umaalma dahil kinokontrol daw sila sa itaas ng hindi nila nararamdaman at wala po silang maliwanag na constitution and bylaws sa iba't ibang level. So paano po Okay. nagkakaroon ng national leadership kung walang participation sa grassroots? At pati raw po yung pagpili nila ng kanilang mga pamunuan ay mukhang Na-mute ka na siya. yes, mukhang naididikta sa kanila kung sino ang pinapaboran ng mga leaders nila sa hindi lamang sa region, hindi lamang sa probinsya kundi maging sa national. Sige, di Sa floor pag-usapan mga yan. ilan pa tayong mga Oo, siguro tapusin lang natin yung ilang questions bago tayo tumapos, Okay. Ayun. Sabi ni Carol Blanco, sabi niya, "Hi, nako. Thank you po, Honorable Mila. We really need to discuss OSCA. I will be expecting." Si Edna, sabi niya, "Ano implikasyon ng Mandanas Rule sa implementasyon sa power of the mayor vis-a-vis OSCA?" Tapos si CM Choi, "Yes, OSCA needs to be discussed thoroughly to function appropriately. They are the cause of problems of the senior citizens." Si Jovita, bago ko narinig ang kanya pangalan, sabi niya, Jovita de la Cruz Rojas, sabi niya, "Hello po, mabuhay po tayo lahat. God bless." Suportado po namin. Alam mo, malaking topic itong OSCA. Siguro, Nanay Salve, i-schedule na lang natin siyang isang session, isang Yes. episode. Oo. At imbitahin ulit natin si Congresswoman, pati yung mga kasamahan natin na may mga naging karanasan sa pagiging OSCA at saka yung mga OSCA ngayon. Oo, siguro iano natin mag-meeting ng lahat din ng organization para mapag-usapan natin tungkol diyan sa OSCA na 'yan. Kung anong gagawin natin para we can make either amendment or House bill. Yeah. Okay. So ayan mga kasama. Talagang mahaba at malalim ang ating pag-uusap ngayon, no? So wala na tayong oras, ating binibigyan ng pagkakataon na magbigay of course maraming salamat Ma'am Mila na magbigay ng konti pang mga pahayag at kung ano pa man ang gusto niyang mensahe para sa inyo. Yes, okay. Maraming salamat Ka Floro at saka Salve sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa KOSE sa pagkakataon namin ito na ma-discuss kung anong ikabubuti ng mga senior citizen. Pero ito lang po ang masasabi ko sa ating mga senior citizen habang nandiyan po
ang United Senior Citizens Party List ay handa pong tumulong sa inyo maski anuman po ang magiging problema, basta hanggat kaya din natin at nandoon po ang United Senior Citizens Party List, ang inyong representative sa Kongreso na makikipaglaban sa inyong karapatan, kapakanan, pribilehyo at benepisyo. Yan po ay makakaasa po kayo at ako po ay galing sa puso ko yung pagsasalitang yan. Yeah. Nanay Salve. Yes, una gusto kong i-congratulate muli si Congresswoman Mila doon sa matagumpay na pagsusulong niya ng Universal Social Pension sa House of Representatives. For our Pagdasal po seniors. natin at tulungan siya na mag-lobby sa Senado na sana ay matagpuan sa Senado ang talagang hinahanap natin para maging makatotohanan, maging realization yung batas na magbibigay ng universal social pension sa lahat ng mga senior citizens. Sana po tulungan natin hindi lamang ngayon kasi marami pong mga nakasalang na mga panukalang batas si Congresswoman Mila. Tulungan po natin mag-lobby. Gaya ng lagi ko sinasabi, kung medyo malayo-layo kayo sa NCR at hindi ninyo kayang pumunta paminsan-minsan diyan sa Kongreso o sa Senado, kahit po sa inyong mga regions, may mga offices ang inyong mga kongresista at mga senador, you can pay a visit sa kanila and then try to convince them na paboran o bigyan ng tulong yung ng ating mga ina-advocate panukalang batas. Thank you. Ayan. Okay, mga ka-seniors. Napakayaman ng ating talakayan ngayon. Ang dami nating napag-usapan. And of course, nagpapasalamat tayo at pinaunlakan tayo ni Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay sa hapon na ito. Of course, magpapasalamat tayo sa kanya dahil sa tutulang, siya talaga ang nagtulak ng Universal Social Pension para sa atin, no? At sana ay maipaglaban natin ito sa Senado at sana tuluyang maibigay. Of course, dito sa kasalukuyang pinaghahandaan natin ngayon, kakampi natin siya na mananatili ang duties and functions ng National Senior Citizens Commission dahil ito ang ahensya para sa senior citizens. At ito dapat ang mag-iimplementa at mag-enforce ng mga batas para sa atin, no? Hindi po dapat i-reduce ito sa isang policy making body lamang. Dati na siyang may kapangyarihan tapos tatanggalin mo siya ng ngipin. Kulang nga yung ngipin na binigay mo nung una Bungal nga po yung unang batas Tapos ngayon uubusin mo pa. Hindi po pagiging malakas kung pustiso ibibigay natin sa ahensyang yan, no? So, mananatili sana ang duties, powers, and functions at madagdagan pa ng quasi-judicial authority para yung mga pakialamero, mga local executive, mapapalaya na yung mga kasenyor natin sa kanilang mga barangay na gusto ng maayos at makatotohanan na mga samahan ng mga senior citizens na walang nakikialam, kundi tayo-tayo lang. Yan, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kita-kita po tayo ulit alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Lunes dito sa Senior Citizens Time for Information and Public Service. And I hope sa mga susunod pang mga episode, nandyan ulit si tatawagin na kitang Nanay Mila para Yes. sa mga kapwa nating senior na maimbitahan natin upang magbigay ng kanyang mga panukala at mga iniisip na ikabubuti nating lahat.